everyone has been saying in this studio, I'm sure you guys are all fidgety. So excited. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman natin, di ba? Pero bago natin tanungin yung cast, why don't I do something different, no? Tanungin muna natin yung ibang mga friends from the media on how they felt when watching that world premiere of trailer na Tayo sa Wakas. Okay, let's ask this person. Since naka-white kayo, sir, can you tell us your name for the benefit of everyone watching? And let me know your feels while watching the official trailer. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ang dami nating katanungan. Sila ba magiging hanggang dulo o hindi? Ano ba? What's your name, brother? I'm Franco po. Franco from what media? Huwag niyo na po tanongin. Oh, okay. Sir Franco? Yeah. Starts with a letter na lang. Gusto niya bulong ko na lang. Okay, bulong na lang later. Okay. Oh, sige. Sir Franco, while watching the trailer, anong naramdaman mo? Ang sakit. Ang sakit. Oo. Nakarelate ka ba in different levels? Alam mo talagang ano siya, blockbuster. Kasi naka-wig si Belle. And si Tony. Yan ang secret ni Direk Cathy. Lahat ng leading ladies niya naka-wig. At yon blockbuster yon. Yeah, okay. Part of the formula. Part of the Of formula. Cathy Garcia. Part of Star Cinema So, formula. yeah. It's very, alam mo talagang masakit, may hapde. Kaya alam ko magugustuhan nila ng fans and also the casual viewers. Kasi alam natin na ang casual viewers, ang gusto nila yung lagi silang nasasaktan. Yan, tama. And yung mga gusto nila lagi silang umiiyak pagkatapos ng manood sa sinehan. So, I hope they will watch the film. This will be a great film. Thank you so much. So much, Franco? Is that right? Okay. Finally, bulong mo lang sa akin kung anong media outlet. Oh, okay. Ay, nako. Finally, my big revelation. I will keep that secret to a creep, okay? Okay, how about... Okay, Miss Franz. Of course. Sa mga wars natin. Franz, how did you feel? Hi guys! Ayun. Ang bigat. Kasi parang for someone na nasubayban sila from his into her going here, parang ang tagal kasi for me, parang ang tagal namin hinintay itong movie na to na yung maturity nila, we've seen them grow from here. Tapos this is a Cathy Garcia Sampana film. So parang meron kang wakas na ba talaga to? Parang are we really here? Saka parang may yung mga eksenang lagi naming wini-wish sana may ganito, sana may ganyan. Parang dito, ibibigay nila sa amin lahat yung ano namin. Saka this is, I believe baka parang award-winning for them. This will be their award-winning Big film. words. May pressure, no? And then congrats, guys. Sabi ko, We'll keep the questions later, okay, Miss Franz? I'm sure you are so excited for that to happen, and we as well, okay? Before we get to our Q&A, na syempre meron si Franz no mamaya. I wanna ask you guys. This is your first time watching the trailer. How did you guys feel? Ano bang tumatakbo sa isipan nyo? Knowing that you guys came from somewhere, a big shoot, di ba? Then, diretso kayo dito and watching this one na malapit na ipalabas sa sinehan. It's real. Yun. Na dito na tayo and we're finally sharing a piece of our film. Because a lot of people have been wondering when we'll be giving out snippets. Kasi wala pa talaga, di ba? So, we're just very happy that finally we got to include this already. And tama ka, Kuya Robs, galing kaming shoot. Parang kami nasa portal minsan. Papasok kami, magiging Cisco, Cheska, tapos lalabas. Ngayon kailangan namin nag-promote and then babalik sa portal. So, it's a lot of mixed emotions seeing this. And I'm just glad that we get to spend it with this whole cast and everyone here sa press who's been very supportive throughout me and Belle's journey, all these years. How about you, Belle? You're getting emotional. Hindi. Are you? Okay. Wala pa. Hindi pa Okay, tayo wala doon. pa. Mamaya. Wala pa. Ang siguro watching it, parang sabi ko, oh my God, manghirap kumalas. Even after siguro matapos naming i-film tong movie, ang hirap kumalas, But seeing it now, I'm just very excited talaga na mapanood lahat and makita nila yung story ni Cisco and ni Cheska. Yes, Direk? Oh, Direk is gonna say something.
ako po talaga naatasan mag-react. Sabi ko, ayoko. But after watching, sabi ko, ang damot ng trailer. In what sense, There is Direk? so much more in this film than meets the eye. Yung nakita nyo, sobrang ang damot talaga na parang patikim, and yet, naramdaman ko. Di ba? Naramdaman ko kung ano yung gusto naming sabihin. But, yun lang, parang sinasabi ko, hindi nga to trailer para sa akin, para siyang teaser. Kasi talagang tinitease kayo kasi there is so much more in the film. Direk, gusto nyo kausapin natin yung mga Hindi ka gumawa ng kasali trailer? sa usapan. Itatawag natin, ba't ang damot nyo raw? Sabi nila. Ay, nako, another discussion. No, but a beautiful trailer at that, no? Kasi, biruin mo, wala kang binigay and yet, you felt something. Ay, that's worth something. Yeah. Miss Van, I just want to ask you, sabi ni Miss Van, ako na naman. No, really, how does it feel na your creation is now coming to life and now nakita natin yung trailer for that, this big project of Star City ba? Nung sinabi mong creation, isip ko, ano yung creation? Ang tumatak sa isip ko nung sinabi mong creation, silang dalawa. Kasi they began with me. And in a way, di ba, their journey as a love team is coming to a pause. I don't want to say to an end kasi for now, di ba? So, ang saya nung feeling na kasama nila ako dito sa stop na to. Kasi nga, sa akin sila nagsimula. So, sabi ko nga, kaming tatlo rin pala sa wakas. Tayong tatlo rin pala sa wakas. So, Full circle. natutuwa ako nung nakikita ko talaga yung trailer kasi ang laki nung pinagbago nila mula nung una ko silang nakasama. And yun. So, sana po talaga panoorin nyo kasi ibang-ibang Donnie at Belle ang mapapanood nyo. At para dun sa mga fans nila, super mapaproud kayo sa kanilang dalawa. Hindi sayang lahat nung panahon, lahat ng pagmamahal, lahat ng effort na binigay nyo para dito sa dalawang pinakamamahal yung idol. So yun, nakakatuwa lang na nakita ko sila, ibang-iba sila dun sa pelikula. Yes, Joros. Gusto ko lang idagdag yung road trip nila with Miss Van. Yung journey nila with Miss Van. Para talagang nagmamatch. Saktong-sakto, pun intended. Kay Direk ko lang nasabi kanina. Kaya pala gusto ng tissue ni Direk kasi hindi ko alam kung anong klaseng emotion. Tatawa ba, iiyak, yung mararamdaman, all sorts maybe in this film, no? But just like what Miss Franz said a while ago, you guys started. And easy to her. At sino nag-host ng MediaCon namin? I did that. I did that via Zoom. Via Zoom, Salamat, yes. Kuya Robby. And now, yung big announcement niyo that this probably might be the last project for now of Donnie and Belle. We're here again. So, full circle moment for everyone involved in this media launch. So, without further ado, you guys ready for the Q&A? It felt like a pageant. So, let's begin. Okay, and we shall start with the question coming from Nika Sabio from Push ABS-CBN, and this goes out to Donnie and Belle. What new aspects of yourselves did you discover while portraying your characters? Nagtaas na kami. Yes. Ako po, ang dami ko pang dapat tutunan. At ang matutunan. Diba? Si Direk na to. Ang dami ko pa dapat matutunan. Sobrang dami kasi ang lalim-lalim ng characters namin dito. Sobrang intricate. And it made me understand so much more about love. Oh, wow. How about you, Donnie? Big words yan, ah. Kaya nga eh. I think in order for you to reach the character of Cisco, I really learned to open up and to reach a side to myself that's vulnerable, super vulnerable, na hindi ko ata naranasan pa. Pero kasi kailangan yun sa depth ng character niya. And yun, nalaman ko na if you really are just honest with yourself and your feelings, mapupuntahan mo yun. Yeah. And just hearing you guys talk, probably ito na yung pinakamalaki, pinaka-complicated, complex characters na tinake nyo. Kasi before, maraming characters kayong nagampanan. Pero ito na ba yung pinaka-kakaiba? Pinaka-mabigat? Yes, kasi ano siya eh. Different sides, different stages of a relationship. So if you go through all of that, di ba, in a journey,
you'll start with the kilig, you'll start with the honeymoon phase, and then you'll go to the realization that you become, familiar with each other. Tas doon na yung mga problems na mag-arise. So I think it's a combination of all our characters in different stages of their life. You go through different seasons of love. Yes. Kumbaga. Oh, Yes. okay. There's another question coming from Nika, and I'll just couple them together. Were there particular scenes that pushed you out of your comfort zones? How did you handle them? Dami. Meron bang hindi? Yun ang Lahat tanong. po. Meron bang hindi? You wanna start? Huh? Dami. Direct. Madami. Pero yung pinakatumatak sa akin was, baka mag-spoil ako. Hindi naman. Yung confro siguro. Confrontational. Yun talaga. Kasi ang dami kong kailangan hugutin. And yun nga, sabi ko, ang dami ko pang kailangan matutunan. How about you, Donsky? Ang dami ko Robs. Ang sobrang na-appreciate kasi namin ni Belle is si Direk Cathy, kakampi namin siya dito. And she's very open with us. She's very comfortable telling us what we need to hear. And, sobrang na-appreciate namin yung kasi hindi namin magagawa yung eksena kung hindi namin siya kakampi. Parang kung nakikita namin na kailangan natin lang tapusin to kasi, syempre, time constraints or whatever the reason may be. But, it felt like a safe place. And I think that's why we're able to just be who we need to be. And to add to that, she really knows how to, paano ka pigain. She knows what buttons to press para ilabas yung totoong emosyon. That's why she's an acclaimed director. Yung reaction ni Direk ko, parang kailangan po natin mag-pan. Happy birthday, Direk. Happy birthday, Direk. Hindi, pinapa lahat ng mga magagandang salita, binibigay. Pero syempre, we give that to the acclaimed director. Everyone wants to work or to be part of Direk Cathy Garcia Sampanas cast, diba? One way or another. Joras, you would like to add something? Kasi nabanggit nga kanina na kapag si Direk talaga nagpa-wig na, ibang dito ibang level yung wig. Anong wig Pati yan? yung mga cameraman namin naka-wig na lahat dito. Binigay na lahat. Dito na talaga lahat. Dapat nga may inendorso na tayong bebenta ng wig. Peluka. Oo, nandun na lahat ng klase na mapapanood nyo rito. Abangan namin May yan. multiverse ng wig dito. Tayo sa peluka. Yun ang magiging sequel nito. Salamat, Choros. Okay, one last question coming from Nika for Donnie and Belden. As this project marks a new chapter for the both of you, what important lessons are you taking with you moving forward? Besides the wigs. Topic tayo. Hindi, siguro this project really made me required so much patience in me. Ayun siya. Kasi sobrang na-challenge nga ako dito. Sabi ko, oh my God, paano ba to? Pero, yun nga, by the end of the day, put your trust in the rec, the creatives, lahat sila dito. We're all in this as one. And we're here together to help one another. Ayun. So, it required so much patience sa sarili ko and extend more grace to myself. Parang you became a different being after, not just an actress, but overall a human being in this film. Same, Donnie? Yeah, I would agree. Give yourself more slack, Hindi madali yung ginagawa naming pelikula. But the fact that we get to do it with each other, I think makes it so much more worthy of doing this craft, and we're so passionate because we know that everyone wants what's best for it. So I think that's the biggest lesson is, as long as you do things together, no matter where you are, no matter what your mindset is, basta nandun kayo, aligned kayo, di ba? Parang, ang sarap lang sa pakiramdam because you know that may kakampi kayo. And we have seen so much growth, not just in the teaser, not just in the trailer, but even now, coming from you guys, you exude growth, diba? Not just the haircut, not just the peluka or the wigs, but really, as actors, actresses, and producers in this film. Great job. Okay, now we move on to question for Direk Cathy and Miss Van. Direk Cathy is... okay.
She's just fixing something. Baka yung trailer yata kinakausap niya. Yung wig po. Okay. Miss Van, how does Tayo sa Wakas differ from Donnie and Belle's previous projects? Yung pelikulang to kasi, I think, shows, yun nga, as they were saying, no, it's something more complex and mas mature yung roles nila dito. Pero at the same time, also very, very grounded yung pelikula. Actually, yung kwento ng pelikulang to has been in existence even before their love team existed. So, mahaba rin yung journey nung kwento na to. And nung naisip talaga ng management na gagawa sila ng pelikula at naisip nilang pwedeng ito, parang naisip namin, nga no, mahaba na rin pala yung history ni Donnie at ni Belle as a couple. So, pwede na talagang gawin tong pelikulang to. So, I think they would be the best persons to ask how different this role is from your other roles. All I know is that kami nila direct, we're crafting characters that are very relatable and human, no? So yun, I think sila yung mas makakasagot niyan, Robbie, kung paano siya different. You want to answer the question, Donnie and Belle? Yeah, just the complexity of the characters. Hindi siya black and white eh. But we have a lot of flawed characteristics. Ang sinasabi nila ngayon, red flag. Pero kasi you have to understand also where each character is coming from, you know, and what their background is. So yun, siguro yung experiences ng isa't isa. And just being together for so long, I think that does something to you as an individual and as, you know, a couple. And as people who go through life together, but are finding out if it's meant to go through together or finding yourself first in that process. Bigat na mga themes natin. Exciting movie, Belle. Ang daming layers ng character namin. Talagang, yun nga, it's very real, very human. And, iba talaga siya. Ibang-iba siya. Panoorin niyo po. Before we get to Direct Kathy, I just want to ask Miss Van, kasi you mentioned a while ago, ikaw yung nakasama nila sa una, and for this project, di ba, sa Wakas, Tayo sa Wakas, probably their last project for now, okay? We're saying that, for now. What do you think makes this big project a defining or transitional project for them? Okay. Kasi nga, yung tinatakel talaga na issue dito. Pag napanood nyo yung pelikula, pag nakita nyo nagdi-discuss, nag-aaway yung characters nila, hindi mo sasabihin isang tao lang yung tama, isang side lang yung tama. Makikita mo pareho silang may points. Katulad kanina sinasabi ni Donnie about being a red flag. If you watch it and you look deeper into the characters, you're gonna realize maybe the behavior was red flag behavior in Gen Z terms, but in truth, that was a person hurting. Diba? And kailangan mo intindihin bakit siya nasaktan at bakit ganun siya mag-behave, diba? At bakit kailangan gantong klaseng tao yung magmamahal sa kanya. Pero diba, minsan hindi mo napapansin sa haba na ng relationship nyo, sa haba na ng pagsasama nyo, diba? There are some things that because you love the person, you accommodate to the point that when you accommodate it, there are parts of yourself that you lose and parts of yourself that you change to fit that dynamic. The question is, hanggang kailan magiging okay yun? What if magbago ka? Kasi pag nagmahal ka, babaguhin ka talaga ng pagmamahal na yun. Diba? So, hanggang kailan magiging okay yun? So, kaya ang magiging tanong, pag tumakbo yung pelikula, is, worth it pa ba na i-save tong relationship na to? Worth it pa ba na magsama kayo? O magbe-break up kayo, di ba? Kung magbe-break up kayo, di ba? Bakit? At saan patungo yung relationship nyo? Or is it a breakup na we're breaking this version of the relationship so we can get to a better version of the relationship? So marami siyang tinatanong na tanong sa pelikula, and yun nga, that's why we were saying it's a very complex movie, at tama si Direk, madamot yung trailer kasi mas marami pa kayong
mapapanood. You know, because of what you said, now we're having those ideas na to complement the trailer na nakita namin. Pero, you know, guys, kapamilya, it's something very relatable and palatable to everyone kasi na-experience natin lahat yan. Na-experience natin magmahal at minahal. At, you know, you would ask those questions hanggang saan, hanggang kailan, di ba? Kaya nga perfect din pala yung OST na kinanta ni JK doon sa trailer. Oh, it makes sense. Tayo sa wakas. Okay. I get it now. Okay, for Direk, Kathy, were there specific qualities or layers that you want to highlight in Donnie and Belle that audiences haven't seen before? Or na marami po kaming makikitang ganun sa pelikula? Hirap naman ng tanong. Nag-wig po ba yung mga cameraman? Not just once, but twice, Uy, but okay. thrice. Charot, hindi. Ito naman kasi pauso eh. Ewan ko dito sa... sige. Was it intentional, Direk, yung if ever? The wigs? No. Yung pag-highlight ng yung mga ibang aspects na hindi pa nakita? No. I don't do that. Okay. I don't make scenes, particular scenes just to highlight the galing of an actor. No, I don't do that. All the scenes that are highlighted are maybe because it's needed in the story. Just like in our lives, lahat tayo may kanya-kanyang highlights. No, your highlights might be different from the highlights of another person. And with Cisco and Cheska, they have their own highlights. Not because I want them to look good on the screen or to appear as very good actors. Hindi yun eh. When I sat down with them, I remember, before we started the film, I sat down with them. I never said I would make them great actors. I asked them, let's tell a good story. We work hard for this, for your characters, para maisabuhay natin ang kwento ni Cisco at ni Cheska, para sa tamang kwentong gusto nating ibahagi sa mga tao. So whether mananalo ka ng award dito o hindi, that's not my intention. My real intention is pakita yung totoong nararamdaman ng mga taong katulad ni Cisco at ni Cheska. That's how we work. That's how I work. And that's a mark of a great storyteller. You're not just a director, you're a great storyteller, Direk. We're just talking about you, kami ni Sir Epi. Ganon. Yes, pero good things. Good things. Di ba? On how you command the area, kung paano niyo ginagawa yung pagdidirect sa mga actors. You say something to one actor, then sa kabila. Can you elaborate on that, Sir Epi? Actually, no. The process, her process. I was actually telling Don and Belle, diba, on the side, diba? I like Direct Cathy's process kasi even if you got the scene already, ako, feeling ko sometimes nakuha na namin yung scene eh. Nakikita mo si Direk nakagano'n, isa pa. Diba? Tama ba, Direk? May nakagano'n mo na, May hinahanap pang iba si Direk. Oo eh. Tapos, ako naman, ano yung hinahanap? Okay na, Direk ah. Hindi. Ito. Tapos may adjust siya whether nakatikwas na buhok na siyang mismong ganyan. Or whether makeup na makapal na gaganyanin, or whether it's in sa pag-arte namin, or sa tono, or sa level namin. Basta may gagalawin siya, may tweak siya sa may papadagdag sa'yo ng konting lines. And when you do the next take, it works. You see how it works. I'm like, I like the process. I mean, di ba? Huwag ka makontento sa isa. Nipigan yung scene until alam niya na, okay, ito nakuha ko yung pinakamaganda. Or at least may mapagpipilian ako sa mga nakuha ko. And I like the process. Yun ang sinasabi ko. That's a trait of a really good storyteller. Yeah, that's her magic, di ba? Saka, kasi idadagdag ko lang, nag-i-edit na siya nun sa isip niya eh. Pinagsasama-sama na niya. Paano mukha ko? Ha? Iba pala yun. Hindi, pero ang maganda rin kasi dito, Robs, marami rin kasing director eh. Ito si FP, director. Ito si Direk Cathy, syempre, sina Direk Jun Lana, Direk May. Hindi pala, sorry. Si Mia at saka si Lever yan.
ayun nga, kumbaga ang ganda ng collaboration dito sa ano. Ginawa mong swaray ng mga direktor dito. Hindi, gusto ko lang matawa lang itong mga nasa harap para masaya. Oo. Hindi, but yun si Derek Cathy kasi na talagang hindi siya hanggat hindi talaga perfect. Yeah. Yung perfect. She does not settle. Ikaw ikaw siya, di ba? De, pero yun yung sinasabi ni Epi. Kung paano mag-direct si Derek Cathy, hindi siya yung, pwede na yan. Although minsan sinasabi. Ayoko na. Pero alam namin. Ayoko na. Tinataas natin si Derek Cathy. Pero alam natin, may nakuha na siya na gusto niya. Okay Kasi na mga take 25 na. Marami na. Yun nga yun ang magic talaga ni Derek Cathy. May hinahanap siya na hindi natin minsan nakikita. Pero Derek, circling back, before we ask Sir Epi, let's make it simple, the question. Tayo sa wakas, ano ang kwento nito? I've been thinking about that. In fact, prior to this, nag-usap-usap, paano ikikwento, I realized, ang daming anggulo mo pwedeng tingnan ang pelikulang to. We can say that it's a trip. It's a trip of two people para alamin kung talaga bang sila ay dapat matapos na or magpatuloy pa. I can say it's about someone who wants to reach a dream. Pero anong gagawin mo kung ang kalaban mo sa pag-abot ng pangarap na yon ay ang taong mahal mo? There are many things. This story is just, ano yan parang pagkain lang yan. Iba-iba tayo ng pagtingin, iba-iba tayo ng take. And to me, simply put, it's a journey, of two people who loved, got hurt, and eventually found themselves and found love again. Just like how I envisioned all of my films, that you come out of the cinemas wanting to love and loving life again. So no matter how it started, no matter how pangit the journey was, at the end of the day, we always choose love. That's great. That's great. And we shall love not just the film, but to have that feeling of loving again and again and again. Okay, thank you so much, Derek Cathy.